Ngayon, magandang umaga pala ulit. Ito yung panglima na video na ilalabas ko. Ito talaga ang dapat malaman ng lahat. Kung ano ang gagawin ng Diyos sa huling araw. Yung mga panaginip, mga pangitain. Naganap na rin sa akin last year. So, kung maunawaan nyo, ang last day of God, ang 20th century. Yan ang last day of God, tandaan yan. Walang nakakaalam kung kailan maguguno ang mundo. Dahil kinukumpleto lang ng Ama yung mga hirang niya na 144,000 sa lahat ng mga lahi. Simula Eva at Adan hanggang ngayon, hindi pa yan nakukumpleto. Kasi kung nakakumpleto na yan, malinaw naman ang sinabi dun sa Apocalypse 14 verse 1 to 3 na 100,000 at 44,000 lamang ang binili mula sa lupa. Sa mga tuwid, yun lang, walang labis, walang kulang. So ngayon, hindi nyo ba naiisip yan? Ang palasot kasi ng iba dyan, ang kinukuha nilang verse at sinasabi nilang hindi lang 144,000 kasi sa Israelita lang yon. Ito, sabihin ko sa inyo, di ba ang pahayag, panaginip yan ni Juan, propesiya ng Diyos. Panaginip yan, di ba? Pinakita sa kanya ang kabilang buhay, dinikta sa kanya ng Diyos ang mangyayari sa hinaharap. So, kompleto yan. Walang babali sa hula na yan. Kung mababasa natin ito, basta itong video na to, para sa lahat na to, kung anong mangyayari talaga. Basahin natin, ha. Kumbaga, ipapaunawa ko sa inyo kung bakit 144,000. Pati itong video na to, ilalahad ko rin sa inyo kung ano yung napanaginipan ko lahat. Pero simulan muna natin dito. Diba, ito yan. Yung lahi, yung 12 tribes of Israel. Diba? Ayan, o. Kailangan. Pakilala ulit ako. Ako nga pala ulit si John. Ano na ako, 27 years old. 12 years old pa lang ako, nagbabasa na ako ng Bible. Mag-isa. Ngayon ito. Apocalypse chapter 7 verse 4. Ayan na. Kayo na lang ang magbasa sa Bible nyo kasi medyo mahaba-haba yung video na to. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 100,000 at 44,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Mahaba to. Tigla 12,000 to, pero sabihin ko na lang ang pangalan ng 12 tribes. Kay Huda, kay Ruben, kay Gad, kay Aser, kay Nephtali, kay Manases, kay Simeon, kay Levi, kay Isakar, kay Zabulon, kay Jose, at kay Benjamin. Yan, 12 tribo. 12 tribo na binubuo ng 12,000. So, kumbaga, 12 times 12,000 equals 144,000. Yan yun. Akala kasi nung iba, sa Israel lang to. Hindi nyo ba alam, tayong lahat ay anak ni Israel. Diba? Kasi una tayong nagmula kay Noah. Nung humupa ang Great Flood, 'di ba? Sila lang ang natira noon. Malinaw na nakasaad yan sa Genesis, 'di ba? Genesis. So saan nagmula ang tao? Alam nga namang may pinagmulan pa maliban sa kanila, 'di ba? So, kung malalaman natin, kung pag-aaralan niyo mabuti ang history ng salinlahi ng tao, mahaba 'yan. Pero bigyan ko na lang kayo ng buod. 'Di ba? Pagkatapos ni Noah, sino ang sumunod? 'Di ba? Sila Abraham na. Sumunod sila Moises. Saan ba sila halos lahat nagmula? Di ba? Saan napadpad ang barko o ang arko ni Noah? Di ba sa Turkey? Magkalapit lang yan eh. Yung Israel at saka Turkey. Iisang kontinente lang yan, di ba? Hindi ka natatawid na halos na itong malaking dagat dyan. Ilog lang. Ngayon, ito. Siyempre, katagalan, kumalat yan. Ang lahi ni Noah, lahi ni Abraham, ni Moises, David, etc. Salin lahi yan eh. Pero, isipin nyo, di ba itong Revelation,
kabilang buhay yan at saka propesya na mangyayari pa lang. Kung tutusin, 1/4 ng Revelation nangyari na yan eh. Kung talagang pinag-aaralan nyo pang araw-araw na nangyayari sa buhay nyo, ang old history kung pinag-aaralan nyo, ang Bible kung pinag-aaralan nyo, malalaman nyo ang 1/4 ng Revelation na ganap na. So onwards, habang tumatagal, nagaganap yan. So ngayon ito, yan, katulad nga ng sinabi ko, 144,000 lang ang maliligtas. Tama naman ang Jehovah's Witness, 144,000 lang daw. Ang tanong, Jehovah's Witness, nasaan ang Diyos nyo? Diba nasa lupa lang? Ang Jehovah ay kataas-taasan mula. Kataas-taasan lang sa buong lupa. Hindi naman sinabing langit at lupa. Sa lupa lang. Kaya yung kingdom nila, sa lupa lang din. Kaya pag naguno ang mundo, sa lupa lang din. Wala na silang alam. Diba? Ayan na mahirap din eh. Hindi pinapalawak, hindi pinapalalim. Kaya hanggang dun lang. Ngayon ito, palalawakin natin. Tagusan to. Langit at lupa. So yan. 144,000 ang sinabi dito, di ba? Tapos sinisilip ng sekta, ang sinasabi nila, hindi daw 144,000 lang. Kasi may binanggit daw na lubhang karamihan na nakita ni Juan. Ang tanong ko, saan ba nakita ni Juan? Di ba nga ang Revelation, panaginip? Hindi naman dito sa lupa. It's a prophecy. Di ba? Revelations. So kung isipin nyo, ito, basahin ko ito yung sinisilip ng sekta. Yung chapter 7 verse 9. Pagkatapos ng mga bagay nito ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman. Na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nangagdaramtam ng maputing damit at mga palma at may mga palma sa kanilang mga kamay. So, ibig sabihin, yan malinaw lubhang karamihan. So itong napanaginipan ni Juan sa kabilang buhay, hindi nyo na ba isip? Panaginip yon. Pagpalagay na lang natin, may nakita siyang lubhang karamihan, iba-ibang let's say nasyon, kulay, ganyan. Sige, pagpalagay na natin ganun. Ikaw ba, sa ilang oras lang, kung bigyan kita ng napakadaming tao, let's say approximately 5,000 lang, 5,000 lang tingin mo ba mabibilang mo yon isa-isa? Isipin nyo, gaano mo katagal bibilangin yung 5,000 tao? Diba? Tapos sasabihin nyo, etong lampas, hindi lang 144,000. Diba? Sige. O, sabihin natin, 5,000, diba? 5,000. Bibigay kong tao sa harapan mo. Mabibilang mo ba yon ng mabilisan yung 5,000 na yon? Gaano mo katagal bibilangin yon? Sige, Aber. 5,000 lang yun Pero nakasaad dito 144,000. Madami yan talaga. Isang bulto ng tao yan. Mabibilang mo ba yan isa-isa? Diba kahit naman sa mga crowds may nagko-concert, approximately lang. Approximately ang sinasabi nila. Wala silang exact number, diba? So yan yun. Naunawaan nyo ba ako? Kaya niya sinabing lubhang karamihan kasi tinansya lang niya. Kasi marami talaga siyang nakita na nandun na sa langit. Nandun na sa langit. Sino-sino ba yung mga yan? Di ba? Hirang yan mga propeta. Sino-sino? Sila Noah, pamilya ni Noah, mga matuwid. Di ba? Kasama yan sa 144,000. Si Abraham, pamilya niya. Sila Moises. Di ba? Sila Joshua. Sila David. Sila Isaias. Sila Ezekiel. Sila Jeremias. Di ba? Sila Samuel. Yan, sama-sama. Kaya bawas na yung 144,000 na yan. So sa katagalan ng panahon, imposible naman na wala silang natuturuan dyan. Diba? So ibig sabihin, may malaki ng kabawasan to at walang nakakaalam kung ilan na talaga ang nakuha ng Panginoon ng mga tupa ng Diyos na yan. Yung mga hirang na yan. Walang nakakaalam kung kailan magugunaw ang mundo, diba? Pero isipin nyo, diba, relevant lahat. Kasi ang 1,000 taon sa tao ay isang araw lamang sa kanya. Diba? Kung mag-aaral kayo ng old history,
meron ng 6,030 plus years na ang nakaraan simula nang nilikha ng Diyos si Adan at Eva. 6,000 plus years ago na yan. So kung ang araw ng Diyos ay kung ang isang araw ng Diyos ay 1,000 taon sa tao, di ba? 6,000 years. So ibig sabihin, 6 na araw na ang nakalipas. Kasi 1,000 years of man is equal to 1 day of God. Di ba? Di ba ang sabi doon sa Sabat, ikapitong araw ng Diyos, hindi ikapitong araw ng tao. Tandaan nyo Apocalypse yan, chapter 20. Isipin nyo, ba sinabi, pakabanalin, ikapitong araw nagpahinga. Diba? Ano ba yon? Di ba last days yan? Hindi nyo ba naiisip yon? Diba? Tingnan yung nangyayari ngayon sa mundo. Panay sakuna, global warming, political dynasty, patayan, lahat, gera. Kita nyo, last days na tayo So, kailan pa? Diba? Ayan, sinasabi ko sa inyo para maisip nyo yan. So, ngayon, ito. Punta ulit tayo dito sa Revelation. So, ayan, sinabi niya, diba? Lubhang karamihan. Hindi mo kasi mabibilang yung 5,000 sa isang iglap. Kasi sabi mo saktuhan, kumbaga pag nananaginip naman tayo, diba? Parang napadaan lang ang diwa natin sa ganong senaryo. Diba? Napadaan lang. Diba? Hindi mo yan mabibilang. Let's say 5,000, diba? 5,000, mabibilang mo ba yun isa-isa? Nananaginip ka lang naman, hindi ka naman buhay ng time na yun. Diba? Naunawaan niyo ba ako? Pero tingnan nyo, 144,000 yun. Basahin natin yun, Apocalypse. Ito lang yung mga bilang talaga ng hirang ng Diyos na gusto niya mabuo. Kaya ngayon, hindi pa nagugunaw ang mundo kasi hindi pa niya kompleto to. Kasi kung kompleto niya na to, di ba? Ano pang saysay? Nakompleto niya na yung bibilihin niya mula sa lupa na mga kaluluwa. Ano pang saysay? Di ba? Sipin nyo, ano pang saysay ng Diyos? Kung kompleto na pala yung mga tao na hinirang niya, tapos ang mundo ay kompleto, ang mundo ay hindi pa rin nagugunaw. Para saan? Ano yun? Lahat ng tao na nabubuhay ngayon, wala nang kaligtasan? Lahat pakapahamakan na? Ganun ba yun? Isipin nyo, di ba? Tama ako. Kung kompleto na yung 144,000 na binili niya lang sa lupa na itinakda niya, ibig sabihin, wala na mundo. Kasi ano pang kailangan niya dito, di ba? Kaya nga di ba sabi sa lumang tipan, hinahanap ng Ama ang kanyang mga tupang nawawala. Di ba? Ito yan, nasa Ezekiel yan. Tingnan natin. Ezekiel 34. Ito, malinaw na sinasabi dito na ang Diyos ang maghahanap sa mga nawawala na niyang tupa. Hindi yung mga pastor, hindi yung mga pare, hindi yung kung sino man. Kasi yung Diyos na nakakaalam, wala lang iba. So ngayon, ito, basahin natin. Ito, tungkol to sa mga pastor. Pero yung huli, siya na mismo nagsabi na siya mismo ang maghahanap sa mga tupa niya. Pero meron talaga mga pastor o sino man na propeta na talagang itinalaga niya na ibababa niya sa lupa para mahanap ang mga tupa. Ito Ezekiel 7 hanggang 11. Yan, basahin natin. Ito, patungkol to sa mga pastor talaga. Kaya't kayong mga pastor, pakinggan ninyo. Tandaan nyo para mabasa nyo. Sige, ito. Ezekiel 34, 7 hanggang 11. Sana pareho tayo ng Bible. Ayan ang Bible ko. Ang Biblia King James Version, Diglot. Ayan. Ito. Buhayin ko yung electric pan, mainit. Ayan. Medyo may ugong lang ng konti. Ang init na kasi. Nagpapawisan na ako. Okay, tutuloy natin. Ito. Sabi niya, kaya't kayong mga pastor, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Walang pagsala
na dahil sa aking mga tupa ay naging samsam. Kita nyo? Naging samsam. Naging ano sila? Parang handog. Mga ginawang handog sa mga tao. Yung mga tupa na nawawala. At ang aking mga tupa ay naging pagkain sa lahat ng hayop sa parang, sapagkat walang pastor o hinanap man ng aking mga pastor ang aking mga tupa, kundi ang mga pastor ay nagsikain at hindi pinakain ang aking mga tupa. Tingnan nyo, ano ba yung kinain ng mga pastor ngayon sa ating modern days? Diba? Ikapo, yung ikapo, hindi naman pera kasi yun. Kung maunawaan yung malaki stress G's ng malalim, hindi naman yan salapi. Kasi yung buong malaki stress, wala namang salaping binanggit doon. Hindi kasi naunawaan ng mga sekta yan eh. May malalim siyang kaunawaan na ipinapahayag doon sa Malakyas. Handaan yun. Ngayon, spiritual kasi yun. Spiritual yun. Hindi yun literal eh. Kaya sana huwag nating literally ng unawa ng Bible kasi malalim nga. Ngayon, tuloy natin. Tingnan nyo, malinaw sinabi. Sapagkat walang pastor. Ayan ulitin ko. Sapagkat walang pastor o hinanap man ng aking mga pastor ang aking mga tupa, kundi ang mga pastor ay nagsikain at hindi pinakain ang aking mga tupa. Anong kinain ng pastor na walang kabusugan? Hindi ba yung mga pera, mga salapi? Ano sabi nun sa Malakyas 3:8-9? Di ba ninanakawan nila ang Diyos? Sipin nyo, ninanakawan nila, di ba? Ito ulit. Sa Malakyas 10:8-10, di ba sinabi doon malinaw? Nalaman nyong walang bayad, ibigay nyo ng walang bayad. Bakit itong mga pastor, pare, ministro, lahat yan may pera? Di ba? Ang pera nadadala ba yan pag namatay ka? Di ba wala naman? Kasi espiritu ng sanlibutan. O ngayon, mahaba na yung explanation ko. Tuloy natin. Yan Kaya't kayong mga pastor, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Narito, ako'y laban sa mga pastor. Malinaw na yan Malinaw Ako'y laban sa mga pastor. Aking haalisin ang aking mga tupa sa kanilang kamay. Kita nyo? Si Moises, sino ba siya? Diba? Siya ang direktang mensahero. Siya ang talagang propeta. Makapangyarihan na propeta yan. Anong ginawa niya sa Israel? Di ba pinalaya niya? Pinalaya niya, di ba? Anong ginagawa ng pastor? Kita nyo? Aking aalisin ang aking mga tupa sa kanilang kamay. Diba? Ibig sabihin, palalayain niya. Ito nyo. Kasi ang ginawa ng mga pastor, balikan natin. Walang pagsala na dahil sa aking mga tupa ay naging samsam. Kita nyo? Pinagkakitaan nila ang tao. Tandaan nyo. Pinagkakitaan nila ang mga tao. Ang mga inosenteng kaluluwa na naghahanap ng kapahingahan ng kanilang kaluluwa. Kita nyo na. At aking aalisin ang mga tupa sa kanilang kamay, at akin silang patitigilin ng pagpapakain ng mga tupa. Kita nyo? Anong pinapakain ng mga pastor? Kabulaanan. Yung mga matatamis na salita na lumalabas sa bibig na nakakahawa sa tao. Nasa mata yan, di ba? Ngayon, ito. At hindi na naman pakakainin ng mga pastor ang kanilang sarili. Kasi wala ng pera. Pag pinalaya na ng ama ang mga tupa niya na hinahanap niya, di ba? Wala lang pera. Wala ng pera makukulimbat si manong pastor, si ministro, at saka si pare. Kasi pinakawalan na lang Diyos. Di ba? Wala na silang kikitain. Nasabi nila ikapo, pera daw, kalokohan nyo iba na lang. Yan ito. At aking ililigtas ang aking mga tupa sa kanilang bibig. Kita nyo? Relevant. Old Testament to New Testament, bibig. Bibig, matatamis na bibig na nakakahawa sa mga tao. Di ba? Kanilang tupa sa kanilang bibig upang huwag maging pagkain sa kanila. Di ba mga pastor walang kabusugan? Panay pera, panay silid sa bulsa. Tuwan-tuwa si manong pastor. Ay naku po, impyerno kayong lahat, sinasabi ko sa inyo. Imbis iligtas nyo yung tupa, turuan nyo ng tama, ginagawa nyo yung negosyo, ginagawa nyo yung pagkakitaan ng pera, kaya kayo bumibig time.
Diba? Bumibig time kayo, nakakabili kayo ng motor, nakakabili kayo ng sasakyan. Yan, kaya pag kayo namatay, iiwan yung lahat yan. Back to zero kayo, negative pa kayo, kasi sa impyerno kayo lahat. Tandaan nyo yan ha, sinasabi ko sa inyo. Teka lang, yan, natapig ko. Kasi pag pinag-uusapan ko yung mga mapansamantalang pastor na yan medyo tumatayo yung balahibo ko Tensya na. So ngayon, ito. Tuloy natin. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito ako sa makatuwid bagay, sisiyasat ng aking mga tupa at aking hahanapin sila. Kita nyo? Ama mismo ang gigising sa mga itinakda niyang tupa. Hindi yung mga pastor na yan. Kasi ang isang tao kapag nagising, binigyan ng kababalagan ng Diyos, binigyan ng hudyat, binigyan ng panaginip na nakakatakot. Ibig sabihin nun, yung mga panaginip na nakakatakot, warning na yan. Siyempre, ang tao, pag nanaginip ka ng ganun, mapapaisip ka, Diyos ko, bakit mo ko binigyan ng ganyang panaginip? Ano bang meron? Kailangan na ba kitang hanapin kung bakit mo ko binigyan ng ganyang masamang panaginip? O di ba ganun ang tao? Halos lahat ganun. Bibigyan ka ng takot ng Diyos, bibigyan ka ng panaginip para maghanap ka kung saan ba talaga siya. Diba? Kaya lang ano nangyari? Ang tao naghanap sa malayo. Hindi nila alam na ang Panginoon ay nasa kanila na pala. Diba? Tama ba ako? Ang Diyos nasa bawat tao, wala sa labas. Anong hanapin nyo sa labas? Sanlibutan? Nakikita ng mata? Ha? Wala. O, yan, tuloy natin. Malinaw sinabi, Kaya, yung basahin yan. Ezekiel 34:7 hanggang 11. Kita nyo, mababasa nyo yan. Ang Diyos laban sa mga pastor. Kita nyo ako. Ako ba nagpastoral? Ha? Pumasok ba ako ng Bible school? Hindi naman. Kasi 12 years old ako, nagbabasa na ako ng Bible. Kasi, wala namang authorization ng lahat. Di ba lahat naman pwede magbasa ng Bible? Nabibili nga yun sa National Bookstore, Philippine Bible Society, Philippine Christian Bookstore. Basta may pera kang pambili, makakabasa ka ng Bible. Hindi mo kailangan pumasok ng mga Bible school, pastoral, etc. Walang kwenta yan, ha? Tandaan nyo, hindi mo kailangan yan. Kasi kung talagang isa kang tupa ng Diyos, siya ang gagawa. Siya ang gagawa ng daan. Ha? Mamanipulahin ka ng espiritu niya para malaman mo o makilala mo ang totoong tao na mangangaral ng dalisay na relihiyon. Tandaan mo. Siya ang magbibigay daan sa iyo para makilala mo ang tunay na mangangaral na magtuturo sa iyo ng ebanghelyo na makapangyarihan sa lahat. Hindi turo ng sekta. Alam niyo ba yun? Kasi ang sekta, ampaw. Tandaan nyo, ampaw yan. Paano yung mga pera na gusto niyan? Magpayaman. Yan lang yun. Tandaan nyo to ha. Ampaw ang sekta. Paano yung pera lang yan? Pero hindi ko nilalahat. Kasi meron namang mangilan-ngilan lang. Pero halos lahat na Tandaan nyo, halos lahat na. May donation. May 10%. Ay nako. Ay nako po. Yan na. Sinasabi ko sa inyo to para matauhan na kayo. Kasi si Moises, tinuruan ng Diyos sa bundok ng Sinai, lahat binabasa kanya. May pera, may money involved ba? Sige nga, may money involved ba? Isipin nyo, kauna-unahang propetang mensahero ng Diyos. Malinis, walang pera. Tapos kayo, ano kayo? Tao lang kayo, hindi kayo propeta. Uy, tapos pineperahan nyo pa yung mga inosenteng kaluluwa. Sino kayo ha? Propeta ba kayo? O mga bulaang propeta? Mga lobong mani nila. Ha? Tandaan nyo to ha. Dapat tong gantong video, ikakalat ng lahat to para matauhan tong mga bulaang pastor na to na imbis ang kaluluwa ihatid nila doon sa tamang daan. Kumbaga sa kanan. At tong mga pare, ministro, pastor, ng mga bulaan na yan, pakaliwa. Tapos, magtatayo sila ng sekta, sila ang pinuno. Ano nangyari sa tao? Yung founder, bulag. Yung mga tuturuan, siyempre susunod sa founder.
Kung anong puno, yun ang bunga. Eh di lahat sila bulag, eh di lahat sila sama-sama sa hukay, eh di nakakaawa yung mga taong gano'n, di ba? Tapos may pera pa. Buti sana kung sulit yung pera, di ba? Eh hindi naman. Naunawaan niyo ba ako? Hindi ko talaga matanggal sa video ko eh. Sa mga ginagawa kong video, yung ganyan. Kasi ako naiinis ako sa mga pastor talaga, mga pastor, ministro, mga sino-sino nangangaral na pera lang ang hangad. Magtatayo ng sekta, pera lang para ewan ko ba. Ngayon tuloy natin. Eto, tutuloy ko na. So, tapos na tayo. Diyan, sa sinasabi na hahanapin mismo ng Diyos ang kanyang mga tupa. Di ba? Hahanapin niya, malinaw sa 34:11. Sisiyasat ng aking mga tupa at aking hahanapin sila. So, ibig sabihin, personal kayong gigisingin ng Ama para ko ay hanapin siya. Tandaan nyo, personal kayong gigisingin ng Ama para siya ay hanapin nyo. Tandaan nyo, yung 144,000 na yan lang ang talagang maliligtas. Malinaw na sinabi sa Revelations. Ano ba ang Revelations? Prophecy na mangyayari pa lang sa hinaharap. Tandaan nyo yan. Kaya yung palusot ng mga sekta na Apokalipsis chapter 7 verse 9 na lubhang karamihan. Kaya sinabi ni Juan na lubhang karamihan kasi yan yung nakita niya sa panaginip niya doon sa kabilang buhay na pinakita ng Diyos sa kanya. Hindi naman niya yung mabibilang ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 101, 102 hanggang up to 1,000 din 1,035. Hindi naman ganun yun eh. Tansyahan lang yun approximately kasi marami nang nabawas na dun sa 144,000. Ngayon, naunawaan nyo na ba ako? Tansyahan lang yung nakita ni Juan. Kasi hindi naman yung bibilangin ng 1 by 1. Tansyahan lang. Tandaan nyo O ngayon, dako tayo dun sa Apokalipsis. Dun sa verse 14. Ito, napakalinaw nito At tumingin ako at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion. At ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kani-kaniyang noo. Pag sinabi mong nasusulat sa kani-kaniyang noo, ano yan? Literal nakasulat sa noo? Di nabasa ng mga tao yan. Wag kasi tayong literal. Ano ba yung nasa noo natin? Diba? Noo. Anong nandyan? Sa loob ng noo. Hindi ba yan ang isip natin? Yan ang diwa natin. Na hindi mabubura ng kahit sino yan. Except na lang kung may sakit ka ng Alzheimer's. Diba? Kaya hindi yan mabubura. Yan ang tatak ng walang hanggan. Tandaan nyo. Ang pangalan ng Ama, ang pangalan ng Diyos Anak. Diyos Ama, Diyos Anak, kailangan niyong malaman ang banal na pangalan niyan. Pero hindi lahat makakaalam niyan. Kasi ang makakaalam lang niyan, yung itinakda na 144,000 na tupa ng Diyos na ibabalik niya sa kanyang kaharian at sa kanyang hardin. Tandaan niyo. Kaya I therefore conclude na walang sektang maliligtas. Tandaan niyo yan. Dahil ang sekta, lahat yan ay patibong. Doon sa fourth video ko, patibong yan lahat, tandaan nyo. Maging malaya kayo, tandaan nyo. Si Moises nagpapalaya, ang sekta nananakot. Ngayon, tuloy natin. Verse 2. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit, na gaya ng lagaslas na maraming tubig, at gaya ng ugong ng malakas na kulog. At ang tinig na aking narinig ay gaya sa mga manunugtog ng alpa at tumutugtog ng kanilang mga alpa. At sila'y nangag-aawitan na waring isang bagong awit sa harapan ng luklukan at sa harap ng 4 na nilalang na buhay at ng matatanda at sino man ay hindi maaaring matuto ng awit kundi ang 144,000 lamang. Ulitin ko 144,000 lamang. Ibig sabihin ng lamang, walang labis, walang kulang. Eksakto. Sa makatawid ay siyang mga binili mula sa lupa.
Ang kaluluwa nasaan? Nasa lupa. Diba? Ilan binili? 144,000 lamang. O, diba? Sipin nyo. Kung kompleto na yung 144,000 na yan, para saan pa tayo at nabubuhay tayo sa earth? Diba? Hindi nyo naisip? Kung kompleto ng 144,000 na lamang na binili mo lang sa lupa, para saan tayo at nabubuhay pa tayo? Ano tayo, nabubuhay? Sa impyerno lang tayo mapupunta? Ganun ba yon? Isipin nyo. Kompleto na ba talaga yung 144,000 na yan? Sana tinuturo ng sekta nyo yan. Diba? Kasi kung kompleto na yan, para saan pa ulit? Diba? Ulitin ko, para saan pa ulit ang lahat ng tao na nag-aaral ng Bible ngayon? Kung malalaman pala nila buo na daw yung 144,000. Ano kayo, nag-aaral sa wala? Ano kayo, nag-aaral papunta sa impyerno lahat? Oh. Nakukuha nyo ba ibig kong sabihin? Kaya hindi pa kompleto yung 144,000 na yan. Tandaan nyo. Kasi kukumpletuhin yan sa last days. Ano ba yun? Sa last days ng Diyos kukumpletuhin yan. 20th century and up. Ang mga tupa na hirang. Tandaan nyo. 20th century ang kukumpletuhin. Kaya walang nakakaalam kung kailan ba magugunaw ang mundo. Kaya yung mga false prophet, bula ang Kristo, na nagbibigay ng exact date na magugunaw na raw ang mundo, iba na lang lokohin nyo. Ha? Kasi ni ang anghel hindi alam kung kailan magugunaw ang mundo. Tandaan nyo ha. Ipasok nyo sa kukukotin nyo yan. Huwag kayong mga bulaan. Tandaan nyo. Maraming sekta maraming sekta nagpo-prophesize na this year magugunawang na ang mundo. At this date magugunawang na ang mundo. Ano nangyari sa inyo? Di ba pahiya kayong lahat? Di ba? Pahiya kayong lahat, di ba? O ano? Kung tunay kang mangangaral, ang buong Bible, nabuod mo na. Halos lahat ng mensahe dyan, alam mo na, nabuod mo na. O, tunay ba kayo? Diba sabi kahit ang anghel hindi alam kung kailan sasapitin ng judgment day kasi ama lang nakakaalam. Ay sino ba kayo? Tao lang kayo, di ba? Kaya ako alam ko, marami na rin akong alam sa Bible. Pero never kong sinabi kung kailan magugunaw ang mundo. Hindi ko sinabi yan. Ni ang anghel hindi alam. Tapos kayo ano kayo? Malakuhan nyo, di ba? Ngayon tuloy natin. Ngayon, ito na. Tapos na tayo. Ngayon, ito, ilalahad ko sa inyo yun. Bigyan ko lang kayo ng konting sa buhay ko. Kasi, syempre, tao rin ako, nagkakasala katulad nyo. Kasi kwento ko nung 12 years old ako, to 13 years old, 12 to 13 years old, mahigit isang taon yun, ako ay nagsusunog talaga ng kilay sa Bible. Nabasa ko na to. Buo. Maniwala kayo sa akin. Nabasa ko na to. Bible. Buo. At that young age, nabasa ko yan. So at that young age na yon, dahil ako yung naghahanap, sa pagsisikap ko, siguro, nakita ng ama, nasumpungan niya, na may isa siyang anak, na naghahanap talaga ng matyaga. So ang ginawa niya, binuksan niya ang ikatlong mata. Ang third eye. Ako yun. Binuksan niya ako. Ito sumusumpa ako sa pangalan niya. Hindi ko kayo lolokohin. Totoo to. Sumusumpa ako na nagsasabi ako ng katotohanan. Kung hindi ako nagsasabi ng katotohanan, bahala lang ama kung anong gagawin niya sa akin. Kung sinungaling akong tao. Dahil nyo kung sumusumpa ako sa pangalan niya. Ngayon, ito ang sabihin ko sa inyo. At 12 years old, marami nang nangyaring misteryo sa akin. Ultimo yung kaklase ko nung high school. Minsan sinasabihan nila ako na para daw akong baliw, ganyan. Sa akin, hindi ko na iniintindi yun. Kasi alam ko naman ang Bible kung nakasaad. Sila, wala naman silang ganong alam sa Bible. Kaya tinatawanan lang nila ako. Hindi ko pumapatol basta-basta eh. Kasi alam ko ang Bible. Alam ko dapat mong mga anong mo ang kautusan. Alam mo mga aral. So kung talagang nagpapaka-Diyos ka, syempre, kung ano yung nalalaman ng Bible,
isa sa buhay mo, di ba? Kaya ako, simula nung bata ako, hanggang nung ako ngayon na 27 years old na, wala akong bisyong sumisira sa katawan. Tandaan nyo, wala akong bisyong sumisira sa katawan. Ano ba yan? Yossi, mga pag-addict, inom ng alak. Pero sa inom ng alak, syempre, ayoko na mapahiya sa mga katrabaho ko. Minsan, uudyokan ako, pero hindi ako yung lango. Alam nyo yung tipong parang may konting tama ka na. Tama na, ganun lang. Pero bilang na bilang yan. Sabihin ko sa inyo. Siguro, wala pang 10 beses ata akong uminom ng alak na medyo tinamaan ako. Tapos, hindi na naulit yun. Ang alam ko, tanda-tanda ako yun sa trabaho ko eh. Ayun na yung huli ko. Maniwala kayo sa akin, totoo yan. Wala akong bisyong sumisira sa katawan. Kasi 12 years old pa lang ako, nabasa ko na ang templong banal ng Diyos ay tayo. Yung katawan natin. Yan ang banal na templo niya. Kaya kung magbibisyo kayo, kaya kayo nagkakasakit, di ba? Kasi nga, sinisira nyo yung templo niyang banal. Kaya dapat, huwag nyo sirain, ingatan nyo ng buo. O, yun. Dako tayo ngayon sa panaginip ko. Panaginip ko to, ito. Ihahayag ko sa inyo na yung mga naglalabasan sa YouTube, huwag kayong maniniwala dyan. Kasi karamihan dyan bulaan. Lalo yung si Angelica Zambrano. Bulaan yan, hindi ako niniwala dyan. Tingnan nyo ngayon. Diba sumikat siya? Nagpapagaling siya na may sakit. Diba? Tapos ang nangyayari, doon sa mga pinapagaling niya ng sakit, bilib na bilib yun. Natural tao yun. Bilib na bilib, eh yan, si Angelica Zambrano, nagtatag na ng sekta niya. Ako ba, nagtatag ako ng sekta ko? Diba hindi? Wala akong sapilitan eh. Itong ginagawa ko, voluntary lang. Gusto ko lang maliwanagan ng bawat tao. Ngayon, ba't ko nasabi? Kasi Angelica Zambrano ay bulaan. Ito, ang demonyo mapaghimala. Tandaan niyo. Ang demonyo mapaghimala. Kaya niya magpagaling. Kaya niyang gumawa ng milagro na nakikita ng mata para mapaniwala ang tao ay totoo. O ngayon, paano siya sumikat? Diba dahil sa panaginip niya? Sinasabi niya 23 hours, 24 hours daw siyang tulog. Diba? Pwede nating paniwalaan yung panaginip niya. Pero ang hindi ka panipaniwala ay nakita niya raw si Michael Jackson, si Pope John Paul at yung si Lina daw. Diba? Ano daw eh, para si Michael Jackson daw eh nagmumunwalk, lumalakad daw ng paurong, tapos kumakanta ganyan. Ay, ano bang, sige bang, ewan ko ba, ang kaluluwa hindi mo yun makikilala. Pwera na lang kung isa kang hirang at binigyan ng daan ng Diyos ang isang kaluluwa na magsalita sa isang tao dito sa lupa. Pero pag doon ka na sa kabilang buhay, wala kang makikitang kaluluwang may itsura ng laman. Hindi mo mapapangalanan yun. Kasi ang kaluluwa na itim, anino na lang yan. Tandaan nyo, anino na lang yan. Kasi espiritu na lang yan eh. Hindi mo yan makikita. Kaya anong kalokohan sinasabi mo nandun, sasabihin mong i-describe mo na nandun si Pope John Paul, si Michael Jackson, si Selena. Kalokohan mo. Kalokohan yun. Kaya maniniwala dyan. Kaya yung mga kumakalat nyan, may nakikita akong kumakalat na video na may isang bata na naghahayag. Huwag kayong maniniwala doon. Ginaya niya lang yung panaginip ni Angelica Zambrano. Huwag kayong maniniwala sa mga kala nyo fairy tale. Kala mo si Lola Basyang na nagkakalat ng mga kabarberuhan ng mga kwento. Huwag kayong maniniwala doon. Tandaan nyo. Huwag kayong maniniwala doon. Kalokohan yun. Kasi sa kabilang buhay, kung isa ka mang mapalad na ninalang ng Diyos at ipasilip sa iyo ng Diyos kung anong nasa kabilang buhay, wala kang makikita dun ng mga tao na may laman, na makikita mong masasabi mo kung sino sila. Yung ganyan, yung John Paul, Michael Jackson na sila ng ganyan. Hindi mo makikita yun. Kasi ang nandun sa impyerno, pahirap na eh. Pahirap na. Kumbaga, sa damukal na itim na kaluluwa na pinaparusahan dun. Ang maririg mo, atungal, ungol. Wala na, hindi mo makikita ang mga ganyan-ganyan. Naku, kalokohan yan. Kaya huwag kayong maniniwala dyan kay Angelica Zambrano. Isa rin yung false prophet. Tandaan nyo. Hindi ko sinasabi na ako ay isang tunay na propeta. Ako ay hirang. Ito, sinasabi ko sa inyo. Kasi itong nalalaman ko, totoo to. Ha? Sumumpa na nga ako sa pangalan ng Diyos eh. Diba? Diba nakalagay sa Bible? Huwag kang susumpa sa pangalan ng Diyos kung ikaw ay sinungaling na tao. Kasi mahirap yan. Baka bigla kang mamatay
So kasinungalingan may kakalat mo, tapos susumpa ako sa pangalan, tapos kasinungalingan ng ay nako, sabi ko sa inyo, baka hindi na kayo magising, patay na kayo. O yan, ngayon. Ito, babahagi ko sa inyo. Ito yung panaginip ko ng August 8, 2015. Tanda ko yan. Sabado yan. August 7 yun eh. Sabado, tapos day off ko nun. Sa Sabado, tapos kinabukasan Sunday, day off ko. August 7, August 8. Ewan ko kung basta tingin nyo sa kalendaryo nyo, August 8 yon. Ang panaginip ko noon, natulog ako noon between alas 12 ng madaling araw hanggang 12:15 ng umaga ng madaling araw. Siyempre, di ba? Basta yun na nakita ko sa relo ko, tanda ko yung araw na yan. Kasi, kumbaga sa akin, hindi ko kanilimutan yung araw na yan kasi hindi ko na makakalimutan talaga. Hindi ko makakalimutan tong panaginip ko na iahayag ko sa inyo. Kasi, itong panaginip na to, yan ang nagtulak sa akin, o let's say, yan ang wake up call sa akin ng Ama para ihayag ko na sa tao yung lahat ng nalalaman ko sa Bible. Yan ang wake up call ko. That was August 8, 2015. Yun that time, nagji-gym pa ako noon. Tandaan nyo nagji-gym ako noon. 5 times a week, nagji-gym ako. Pero tumigil ako dahil sa panaginip ko na yan. Tumigil talaga ako, natakot ako. Naghalo ang takot, naghalo ang saya, ang awa dahil sa nakita ko sa panaginip. Ngayon, ito simulan natin. I-describe ko sa inyo lahat, ang impyerno, ang kadiliman, ang kaharian, ang hardin, ang tabernakulo, lahat nandun na. Yung itong kaharian, ang luklukan, ayan ang dahilan kung bakit kung bakit ako ay nagbalik loob talaga. Yan ang dahilan. Kasi gusto kong makarating doon. Kasi hindi ko maipaliwanag yung ganda kasi nung nanaginip ako, after ng dream ko na yon, pagmulat ng mata ko, nagloading ako. Yung tipong, di ba, nakahiga ka tapos didilat ka. Nagloading ka, tipong hindi ka makapaniwala doon sa napanaginipan mo. Siguro nagloading ako doon, mga 2 minutes. Dilat ako na isip na parang totoo. Tapos after that, mga 2 minutes, bumangon ako sa kama. Nakaupo ako sa ibabaw ng kama, di ba? Bumangon ka sa kama, nakaupo ka. Ano yun? Umiyak ako. Umiyak ako noon. Siguro mga 10 minutes akong isip ng isip. Bakit, Ama, bakit mo sa akin to ibinigay yung panaginip na to? Anong dahilan mo? Diba? So yun yung araw na yun, yung panaginip ko na yun. Handaan nyo. Yan ang nagtulak sa akin para ihayag yung nalalaman ko. Yan ang wake up call. Ito yung August 8, 2015. Bago maganap yung final blood moon. September 28, 2015. Ipinahayag niya sa akin yung tatlo. Ang impyerno, ang kadiliman, at saka yung langit. Kita nyo, medyo nanginginig ako. Kasi totoo yun. Yan. Sa ano tayo? Eto. Kasi yung panaginip ko napakalinaw, detalyado. Para akong nanonood sa sinehan. Para akong tipong nakaupo. Tapos may big screen sa harap ko. Tapos pumasok ako doon sa big screen. Ako mismo yung nandun sa senaryo. Tandaan nyo to. Ngayon, ito, ang impyerno. Ang person, ito muna. Sa totoo lang, naghahanap ako ng isang magaling na graphic artist na magaling mag-drawing para maihayag itong panaginip ko na to. Kahit magbayad ako ng 5,000, basta unti-untiin ko lang. Ma-illustrate ko lang lahat. Kaya lang wala eh. So ngayon, ito, ginawa ko lang ng video na to para ihayag ko sa inyo yung nakita ko sa panaginip ko. Nang August 8, 2015, 12 a.m. Let's say between 12 a.m. to 12:15 a.m. natulog ako noon. Nagising na ako noon 10:30 a.m. So mahigit 10 oras siya na panaginip na walang putol. Kasi ako, isa akong tao na 4 hours magigising, alimpungatan, then text sa cellphone, tulog ulit. Laging putol ang tulog ko. Let's say 4 hours to 3 hours. 4 hours tulog, gising ng 30 minutes, tulog ulit 3 hours. Ganun akong tao eh.
Pero sa panaginip na to, nagtaka ako. Mahigit 10 oras, mahigit. Tulog ako, tuloy-tuloy. As in, wala akong gising nun. Talagang tuloy-tuloy. Di ba normal na gising ng tao 8 hours? Yung sa akin, 10 kalahating oras. Hindi ko maano yun. Ngayon, ito. Impyerno tayo. I-describe ko sa inyo ngayon ang buong nakita ko sa impyerno. Kahit si Satanas, nakita ko ang buong itsura niya. Yan, ito. First scenario. Kita ko sarili ko, kulay puti ako, na nakabalot sa puting aura. Andahin nyo to Nakita ko, isang karagatan na hindi mo makikita ang boundary. Parang nasa gitna ng Pacific Ocean. Hindi mo makikita yung boundary. Tapos ako nakaluto. Straight ko na. Kaya yung mga pinag-aralan ko sita, sunod-sunod lang. Yan, ito. First scenario, tabi ko na yung Bible ko kasi ano na to panaginip na to First scenario. Ano to? Ito tubig. Tubig yan na walang hanggan. Tapos ako ito, andito ako. Palot ako ng puting aura. Yan. Hindi ko makita to. Hindi ko makita yung hangganan. Basta ako, andito ako. Yan, let's say yan. Doon tayo ng stickman. Yan. Nasa aura ako na puti. Tapos, eto andito ako. Maya, etong tubig, biglang umusok. Nag-ano siya, parang hot spring. Hanggang maya, nagkulay, yung kulay madilaw. Tapos maya, naging laba. Nakatuntong ako dun sa laba. Tapos maya, yung kumbaga yung buong karagatan, naging laba siya. Tapos ako, umangat ako sa isang cliff ng bundok. Parang lumipad ako. Parang ganito. Ito yung laba, nagkukuluan yan. Tapos ako, eto may cliff ng bundok na mataas. Bigla daw akong tumalon doon, lumipad ako. Tapos ayan, andito na ako Ito na yung nangyari. Ngayon, nagpalit-palit. Ito na yung kumbaga front view tayo Ito yung clip ng bundok. Andito ako sa taas. Nagmamasid ako. Ito yung buong dagat-dagatang apoy. Kita ko yan. Una, dagat-dagatang apoy. Ang hirap isang i-drawing kaya kailangan ko talaga ng graphic artist Di nakita ko na dagat-dagatang apoy. Tapos ang sumunod ko nakita, biglang palit ng scene. Nakita ko, biglang meron ng mga kulay itim na kaluluwa na parang humasayaw-sayaw silang gano'n, na umuungol sila. Hindi mo maintindihan yung sinasabi nila. Tapos nakita ko may ilang mga bulkan dyan. May mga bulkan. Basta malawak yun. Nasa isang clip ako. Nasa taas ako ng clip ng bundok. Tapos nakita ko, ang daming bulkan na yung lava umaapaw dun sa bunganga ng bulkan. Tapos napupunta dun sa dagat-dagatan ng apoy. Maraming bulkan yun. Hindi ko alam. Parang nakita ko lang. Hindi lalampas sa 10 pero mga bulkan umaapaw yung lava. Tapos andun silang lahat. Yung mga kaluluwa, andun nagsuswimming dun sa lava. Tapos kanya-kanya sila ng akyat dun sa mga bulkan. Pero yung kada lupa, nahahawakan nila. Yung mga bato, lupa, nahahawakan nila para sila makaahon dun sa lava. Gumuguho lahat yon. Kaya kahit anong gapang, kahit anong para makaalis, hindi, babalik-balik sila dun sa lava. Tapos di na, nakita ko, parang napatingin ako sa isang lugar. May isang burol. Ito. Kumbaga ito ako ito. Tapos nasa itaas ako ng clip Yan ulitin ko. Nasa itaas ako ng clip. Tapos diyan laba. Mga yan, kaluluwa. Tapos may nakita akong ito. May isang burol doon na hindi sinasapawan ng laba. Tapos nakita ko doon may trono. May trono. Yan trono.
Andon. Ay nako. Alam niyo kung sino nakaupo doon? Si Satanas. Tandaan niyo, si Satanas nakaupo doon. Sa burol na yon. Alam mo ang ginagawa? Nakatayo siya doon. May hawak siya ng sibat. Tanda ko yung sibat niya, ganito. Ganyan. Yan na, tandaan nyo to ha. Tapos parang karet. Karet yan. Karet. Yung kabilang dulo karet ha. Tapos ito para siyang tinidor na may tatlong sibat. Tapos may nakapulupot na ahas dito. Parang ukit na ahas yan. Nakapalibot na dyan. May ulo ng ahas. Tapos yung kabilang dulo parang karet. Tapos tatlong sibat. Tapos siya? Doon sa nakita ko, di ba yan? Burol. Kaya lang, yun yung makita Yan. Tapos, doon sa medyo malayo, natanaw ko doon, may isang black portal na napakalaki. Yan. Ang laki. Tapos, nahuhulog yung mga kaluluwa. Parang vending machine, di mo mabilang. Nahuhulog sila. Tuloy-tuloy walang humpa yung hulog. Tapos, lumalagpak sila sa laba. Parang ikaw nagda-dive ka sa pool. Pag dive mo, yung lagpak mo, di ba? Pero hindi sila sa tubig, sa laba. Sa laba sila lumalagpak. Itim na kaluluwa, itim, as in pure na itim na kaluluwa. Lumalagpak sila dun sa laba. Isa-isa. Lahat, lagpakan sila, walang tigil. Tapos anong ginagawa ni Satanas? Tawa siya ng tawa, alam niyo yun? Tawa siya ng tawa. Kumbaga imagine nyo na lang sa isip nyo Kanyari ikaw, nakatayo ka. Andito ka sa harap ng trono mo, yan. May hawak ka ng sibat. Para siyang ganon siya ng ganon. Tapos, ganon siya ng ganon. Gumagano siya. Parang nag-aano siya. Gumaganon. Nakakilabot. Tandaan nyo, nakakilabot. Parang ko yung isip niya na parang naloko ko kayo naloko kayo ngayon, maghirap kayo ngayon, naloko kayo, parang ganon. Yan. Tapos nakita ko rin, kita ko ang itsura ni Satanas. Ito lang, dami kong sketch ko lang kasi hindi ako magaling mag-drawing Alam mo yung itsura ni Satanas? Ito sungay niya siya ang katawan niya, ang buong katawan ni Satanas kulay pula. Tandaan nyo kulay pula siya, red. Tapos ang paa niya, kaya mag-drawing basta i-describe ko na lang, imagine nyo na lang. Macho, malaki ang katawan niya, para siyang bodybuilder. Tandaan nyo para siyang bodybuilder. Pero yung paa niya para siyang halimaw. Yung paa niya parang gargoyle. Yan, tandaan nyo to Parang gargoyle yung paa niya, na parang tatlong paa. Tapos yung kuko niya kulay itim. Kulay itim yung kuko niya, na parang gargoyle, na malaki yung binte, mamasel. Tapos yung middle na katawan niya, para siyang tao talaga. Pero kulay pula, ang laki ng chest. Tapos may abs pa siya. Totoo yan. May abs siya, tapos may chest siya. Diba, dinescribe nga, diba? Si Satanas napakagandang napakagandang anghel niyan. Pero nag-traitor sa Diyos, itinapon sa impyerno. Kumbaga siya, ang role niya is to deceive, diba? Lahat lulukoy niya, king of lies, lahat, as in dark side, lahat kay Satanas na yan, makapangyarihan si Satanas. Yan, ayun ang itsura niya. Ang ganda ng katawan niya, macho siya. Tapos ang pakpak niya, pakpak din ng gargoyle. Ano yung gargoyle, di ba? Basta ito kulay pula ang buong katawan. Tandaan nyo kulay pula. Mula ulo hanggang paa, kulay pula siya. Tapos ang sungay niya, sino yun? Madaling i-draw yung sungay niya. Tapos wala siyang bigote. Ang itsura niya, siya yan. Tapos may cleft chin. Alam niyo cleft chin, yung may hati sa baba, di ba?
May hati sa baba. Kumbaga sa mga Arabo, maraming ganyan. May cleft chin siya. Tapos ang tenga niya parang tenga ng duwende, yung patusok. Tapos yung bibig niya parang Dracula. Pangil yan, pangil. Yan, pangil. Tapos may may dila siya, parang dila ng ahas. Tandaan niyo. Hindi ako magaling mag-drawing. Basta yun na lang. Ito lang. Basta may cleft chin siya, tandaan niyo. Tapos ang tenga niya para siyang duwende, yung patulis. Tapos ulitin ko kulay pula buong katawan niya. Imagine niyo, kulay pula siya ang buong katawan niya, mula ulo hanggang paa. Tapos yung pakpak niya, yung may sungay, yung tip. Tapos ang laki. Basta ang laki. Hindi ako magaling mag-drawing talaga pasensya na. Basta yung pakpak niya ganyan ganyan. Tapos yung paano ba? Ang hirap i-drawing. Ganun yan basta ganyan. Mas may sungay dito yung pakpak niya. May sungay yan, magkabilang dulo. Basta ganyan. Parang para siyang gargoyle. Ang ganda niya kung titingnan mo, astig talaga siya. Parang yung sa nilalaro nating mga Dota, di ba? Basta maastig yung itsura niya talaga. Ang ganda rin Maganda rin pero nasa dark side siya. So yun. Ang itsura niya, yun nga, para siyang gargoyle. Yung paa niya na parang 3 lang ang daliri, parang ganun. Tapos ang itsura niya, yun nga, ang middle body niya is ang ganda, para siyang bodybuilder. Tapos may abs. Perfect nga perfect beauty siya Tapos yun nga, yung mukha niya may cleft chin siya, mahaba ang tenga niya. Tapos ang ilong niya mahaba din, parang duwende, parang ito, di ba? Side view ng mukha. Ganyan. Yan, parang mga yan. Tapos may sungay yan, yung ilong niya may sungay yan na maliit. Basta halimaw talaga siya Pero yung middle body niya is tao, pero yung mukha niya halimaw. Tapos sa front view ng sungay niya ganito. Yan, kita niyo yan? Yan. Sabi ko sa inyo, yan ang itsura niya, nakita ko yan. Uy, cellphone ko, taga lang. Basta yan kita niyo. Kita niyo yung baba niya. Ay, sorry. Kita niyo Kita niyo yung baba niya, may cleft chin. Tapos tiniscribe ko na sa inyo, yung ngipin niya para siyang Dracula, tapos ang dila niya para siyang ahas. Dahil niya. Yan yung Satanas, Yan, ito. The Eternal Punishment. Ito, sabihin ko sa inyo dedetalya ko sa inyo lahat. Doon sa likod ng burol na kinatatayuan ng trono ni Satanas, sa likod nun, meron pang open area doon na malawak. Open area. Andun yung mga parang mga kanang kamay niya, mga demonyo na kulay itim. Parang ganito Kung gaano sila kalaki Yan. Kung tayo, normal na tao, let's say mga 6-footer. Yan kunyari lang Kunyari 6-footer. Yung mga demonyo ni Satanas, parang mga hindi malaman kung 9-footer o o mga ang laki, mga ganyan. Tapos ang lalaki din ng katawan nila, pero hindi sila kulay pula. Kulay itim sila, tapos ang sungay nila simple lang. Kunyari, ang mukha. Ganun lang nila ganyan lang ang sungay nila. Ganyan lang sungay nila. Yan, ganyan lang. Tapos macho rin sila na kulay itim. Ito yan, ko sa inyo yung yung pahirap. I-describe ko sa inyo, 5 yung natandaan ko, pero marami. 5 yung natandaan ko. Yung una, 2 demonyo yun. Ito ginagawa nila sa una.
kumbaga yung process kung paano nila pahihirapan ng kaluluwa. Di ba, sinabi ko sa inyo, dun sa dagat-dagatang apoy, punong-puno ng kaluluwa yon. Naglalango yan sila, kumakapit sila sa bato, pero bumabalik at bumabalik